Nagkaroon kami ng nung paunang pananalita tungkol doon sa sabina nila. Kasi ang sinasabi namin, ang gusto nila lang namang i-establish ay yung identities namin. That was part of the deputization of the ombudsman. Kaya yung mga 18 Marines na nandun din sa loob, nagbigay na ng ID sa babae. Government-issued ID. Pati yung serial number, hawak na Atty. Levy Balikod. Ngayon, in my case, in particular, ang sabi nga ng abogado ko, sabi niya, ano ba yung ano yung ini-establish ninyo? Nandito naman si Mike. So, hindi pa kilala. Kung kilala niyo naman, okay na. Hanggang doon lang kasi yung limitasyon nung sabina na ibinigay ng ombudsman sa NBI. Sorry, Pasok. Yes, oo. Kasi alam nyo, ito ang kinakatawa. Nagulat ako. Kasi kami naman nag-ooperate. Masabi ko, out of respect to the institution, may sabina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at talungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kami tinatago. Papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Balikod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yun, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Ang sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para pag sila gumawa ng krimen. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo, interviewin kayo, makatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, sinasabi nga namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, they-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, hindi crime to eh. Wala namang kaso itong mga tao to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawang investigasyon na ginawa ng NBI dating na police case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Atty. Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag din si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Pero dear audience, hindi po ba ang proseso po ng investigasyon? Normally po, pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts. Lahat na ang nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po napatawag. Correct. Dito po sa NBI. Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gusto gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin mo ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nagaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang imbestigan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno,
Pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang hindi ata tama. So, hindi mo maniwala. Sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, no? Ganito yung sinasabi mong proseso kasi, you file a complaint. Nag-allege ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath, at noong isang araw pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kukontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang fiscal o yung NBI? Hindi po, yung binabanggit. Ikaw ang magdepensa, ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo, ito kasinungalingan, ito, walang katotohanan nito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit, duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung nag-complain. Hindi po ganun yun. So you're questioning the process, sir? Yes, the process. Kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit, may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba? Are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. Asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad eh. Hindi pa namin nakahuli kung Mike kung ipatatawag nila o hindi. Pwede ba naman yun? Ang pinatawag mo yung nag-complaint? Sino ba na yan? Ay, sorry, partner. No, Go ahead. Ang sinabi ko kay Attorney Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government, ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi nyo hindi namang krimen. Kasi sabi na establishing the identities. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Diba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, surveillance na nga nila Alam nila pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involved sa korupsyon. So kung hindi kayo makikipagtulungan sa investigation, hanggat hindi pinapatawag yung mga inaakusahan, yung mga former na sinasabing Marine. Hindi, makikipagtulungan kami sa investigasyon. Wala namang problema doon. Ang problema lang, ang sinabing deputization ng ombudsman dito, establishment of their identities. Diba? Yun ang mga sinabi. And if I may quote directly yung sinabi ng Sapina. Sorry. Ito sabi niya, ang subject matter to provide relevant information on the investigation being conducted by this bureau in relation to the deputization to conduct background investigation and verification from the office of the ombudsman. Yung sinabi, background investigation and verification. Yung sa GC po, meron po yung Sapina na yan. You can see for yourself. Sir, sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, tina-check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba, nag-aakusa. Answer that right there. That is not the job of the NBI at this point. Talagang sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nila sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral pa lang ito. Isa pa lang, titignan mo yan. Hindi po, that's not how it works, ang ating sistema. So do you think it's unfair? It's not only unfair, it's very legally questionable. Number two, iba ang ombudsman under our constitution is supposed to be an independent body. Independent.
Kaya nga may sariling field investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive? The NBI is under the Department of Justice. Nawala na yung independence. Hindi pwede. If they want to get the background of these people, dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency. Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, if you want to show your independence, lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito. Because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation, dapat i-preserve mo yung iyong integrity, yung iyong independence. Huwag mo ipapasa sa iba yung trabaho mo. Siguro parang bigyan ng ehemplo dyan, no? Yung again, public ako'y na police case. Nung nag-file si Ben Luoy, hindi naman sinabi, kinwestiyon siya. Anong background mo? Galit ka ba? Ba't mo sinabi yan? May pagkain ka ba? Wala ka na ba ng sweldo? Hindi naman ganun eh. Diba? Ang tinignan doon, yung sinasabi niya. And they investigated the payoffs, nagkaroon sila investigation dahil nagpatulong din yung ombudsman ng panahon na yun. Ganun sana yung direksyon ng ating investigasyon at yung pag-file ng kaso. Sir, kung papatawag kayo further, will you go back here sa NBI? Depende. First, of course, I have to consult my good-looking lawyer, Attorney Topacio, on his legal guidance on this. Pangalawa, siyempre, titingnan ko yung parameters ng investigasyon. But of course, I will always cooperate with the government agencies, lalo na dito sa pag-establish ng korupsyon na nangyari sa ating bansa. Sir, dinidiin niyo yung credibility nung 18. May mga pag-uusap ba sa sahanin ninyo na sumailalim sila sa witness protection? Alam mo, si Saldi ko sabi nila yung magnanakaw, mastermind. Tingnan nyo sa lahat ng ahensya, ombudsman, ICI, hindi ko lang alam kung dito sa NBI, pero DOJ, ito nga yung mga kasama ni Saldi ko eh. Diba? Establish na yung kanilang role na sila ialalay ni Saldi ko. Ngayon, kung may pagdududa doon, nandyan yung ID nila, government issued ID, may proof of employment, plus may serial number pa bilang mga sundalo. Kung tao sila ni Saldi ko at si Saldi ko ang mastermind, dapat tingnan natin saan napunta yung pera. Saan napunta yung mga ninakaw. Ito ba'y flood control lang? Ninakawan din ba yung irigasyon natin? Ninakawan din ba yung pondo natin sa PhilHealth? Ninakaw din ba yung pondo dun sa subway? Yan ang dapat investigasyon. Dahil yan, tayong lahat na Pilipino ang apektado. Sir, bakit 16 lang po? 16 lang po ba yung dumating na baril? Yes. Ano Bakit kasi, 16? pag paumanin ninyo, hindi ako privy sa lahat, pero kung minsan kasi, may mga nag-aayos ng pamilya. So talagang may mga ganun. Kunyari, nung huli namin, nare-recall ninyo 11 lang. Yung 7, inayos yung kanilang pamilya. Hindi madali yung ginagawa ng mga sundalong to. Nakasalalay, hindi lang yung buhay nila, pero yung buhay ng kanilang pamilya. Si Sergeant Cotesa, nung mawala siya, ang anak ni Sergeant Cotesa is 4. Under threat yung bahay niya. And I have proof of that. Later on, I will show that. Kaya hindi ako papayag. Nagulat nga ako, pati notaryo. Mabuti na si Attorney Levy, Baligon, talagang masinsin, talagang lahat, tinignan niya yung kanyang gagawin. Pati yung notaryo, isipin nyo, kinwestiyon ka agad. Again, bakit yung ganun ang direksyon? Hindi ko maintindihan. Dapat yun, depensa ng mga akusahan. Yung mga dapat tinuturo, magsalita nun, ikaw wala kang credibility, sinungaling ka, yung notaryo mo, palpak. Diba? Ikaw, ganito background mo. Hindi eh. Doon pa lang sa umpisa. Blue ribbon pa lang. Tinitigil na. Ombudsman pa lang tinitigil na. Sino pa magsasalita dito sa nakawan sa ating bayan? Parang sila na defense counsel yung mga inaakusahan eh. Yun ang mabigat eh, di ba? Sila na ang defense counsels. Sir, for some purpose lang, yung sa issue ng Secretary General ng recruit, for 103 followers po, and yung mga logs, flight logs daw ng agency does not coincide with sa allegations mo. Your take on that, sir? Okay, unang-una sa retired generals, hindi naman yun lubang kwento. Meron na talagang mga retired officials, hindi lang generals, na kasama si Saldico. Kung yung tinasabi ni Atty. Matibag ay may mga sundalong tumutulong sa mga Marines, meron.
I'm not allowed to name them. Wala akong karapatan na i-name sila. Pero maraming mga sundalo na sympathetic sa mga sundalong to. Pangalawa doon sa air taxi, kanina kasi narinig ko kay Tony Levy, again, he will be the one to explain. Ang sinasabi niya, may ganun talaga. May ganun na nangyari, pero yung time frame na sinasabing panahon, hindi pasok dun sa investigasyon. So, Atty. Levy will explain that, pero katulad na sinabi ko, ang hirap baligtarin, ang hirap pasinungalingan ang mga taong nagsasabi ng totoo. Kahit balik na rin ninyo yung kwento, tanongin ninyo kung sinong tao, kailan inabutan, anong sirkumstansya, sinong nandun, anong nakita nila. Walang kagatol-gatol, walang pagdadalawang isip doon sa pananalita nila kung anong mga pangyari. Sir, upon talking to the Marines, regarding the retired general, yung nag-recruit ng 103, si General Sedusta po ba yun? Ayoko na magsalita tungkol doon dahil hindi ko particularly alam kung ano yung nire-refer ng NBI tungkol doon. May idadagdag lang ako, last na po ito. Ngayon ko lang po nalaman kasi, habang kami ay nagbabalitaktakan dun sa loob, na mayroon palang natanggap si Atty. Levy Balido Ayan, sorry. na isang letter pa mula sa Ombudsman na ito rin ang gagawin, gusto rin interviewin yung mga 18 Marines. O ano pang, bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestiga mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Yung pala yung, insistence ni Atty. Levy. Yes, oo. Sabi niya, ano ba talaga, because I also have a letter Pinakita niya sa akin from the Ombudsman. Kaya sabi niya, teka lang, hindi parang, you cannot do that at the same time na may dalawang agencies conducting their respective... Duplication yun. Yes. Sir, invitation, subpoena? Letter lang. Sir, kailan sila pinapaharap yung 18? Hindi ko na sasabihin, hayaan yun si Atty. Baligo. That's not for me to share. Pero sir, may plan na humarap. Paniwala, hindi ko kailangan. So, siyempre, kung meron sa ombudsman. Useless ito Useless. I will not mince words. Sorry sa mga kaibigan natin sa NBI. Marami tayong kaibigan dito. Pero this is useless. Not as an affront to the NBI, pero kung may dalawang investigasyon kasi, talaga naman hindi pwede. Yun lang naman ang point ni Atty. Tomasio. Pero yung NBA po ang panahon pa na. Oo. Ano sir, a-attend din sila sa sa ombudsman. Hindi ko alam kay Atty. Baligot. That's for him to answer. Ang akin lang, libanagin ko sa mga kaibigan natin. Ako galing din po ako sa NBI nung panahon ni Mayor Lim. Di ba nag-NBI siya bago siya naging mayor? I have the deepest respect for the men and women of the NBI na talagang very professional, matatalino, masasipag sa trabaho. Kaya lang, minsan ang liderato ay kamoting kahoy, may ulalo pa. Salamat. Sir, ano yung nakalagay dito? Lahat ng nagsilbing may something. Wala naman problema doon Dahil kasi may mga security na nasa Sandico, nasa asawa, nasa mga anak, nasa mga Bibigyan ko sila ng listahan sa Supreme Court. Pero hindi naman immaterial yun because ang importante yung delivery ng pera. Lahat kasi sila iniikot-ikot sa release ng sayo. Sir, ano yung nakalagay sa letter ba't sila pinapapunta ng ombudsman para establish yung kanilang Ito lang ang ito, nakamit lang niya. Expressway. Mapapamilyan ka. Validate namin yung Saan sabi na Atty. Levy, yun lang, there are no invitations. So I'd like to dami. because there are two bodies involved, and there may be a duplication. In fact, conflict investigation is going to be Salamat po. Thank you. Agad mo. Pwede kapag tinanong mo na Kung kailan mo kapag